Pinunit ko ang aking maskara ng pagiging martir at binalikan ang aking makapangyarihang ama matapos akong tratuhin na parang basura ni Ricardo at ng kanyang pamilya. Hindi lang dangal ko ang ninakaw nila, kundi pati ang kaligtasan ng aking anak. Kaya sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ng tunay na reynang binalasubas nila. Ngayong nagbalik na ang tunay na tagapagmana, hanggang saan aabot ang kapal ng mukha ng mga Sandoval bago ko bawin ang lahat ng karangyaan na tinatamasa nila? Ang ugong ng makina ng bus ay halos hindi na marinig ni Liana dahil sa lakas ng pag-iyak ng kanyang anak na si Javi. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na katawan nito na nababalot ng makapal na pranela, ngunit tila hindi sapat iyon upang mapatahan ito. Malagkit ang init sa loob ng sasakyan, pinaghalong amoy ng usok, pawis at alikabok. Bawat preno ng chopper, bawat lubak sa kalsada ay parang gumuguhit na kirot sa kanyang tahi mula sa panganganak 3 linggo na ang nakalipas. Galing sila sa postnatal check-up. Ayaw sana niyang umalis ng bahay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit mas mahalaga ang kalusugan ni Javi. Tumawag siya kanina kay Ricardo, ang kanyang asawa, upang magpasunundo. Ngunit isang malamig na sagot lang ang natanggap niya. May meeting ako, Liana. Importante. Mag-commute ka na lang. Hindi ka naman siguro mamamatay dyan. Hindi na siya nakipagtalo. Sanay na siya. 5 taon na siyang sanay sa lamig ng pakikitungo nito. Sa mga salitang walang pagsasaalang-alang sa kanyang nararamdaman. Napatitig siya sa labas ng bintana. Ang mga patak ng ulan ay nag-uunahan sa maruming salamin. Ginagawang malabo ang tanawin sa kahabaan ng EDSA. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ay kumikinang na parang mga bituing ayaw magpatalo sa dilim ng hapon. Sa gitna ng lahat ng yon, isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa kanilang gilid. Isang makintab na itim na Maybach. Ang kotse ng kanyang asawa. Bumagal ang takbo ng mundo ni Liana. Tila huminto ang ingay ng bus at ang pag-iyak ni Javi. Ang nakikita lang niya ay ang loob ng eleganteng sasakyan na yon. Naroon si Ricardo sa driver's seat, nakasuot ng mamahaling suit. Ang buhok ay maayos na nakasgel. Tumatawa ito. Isang malutong na halakhak na dati ay musika sa kanyang pandinig. Sa tabi nito, sa passenger seat ay ang kanyang biyanan. Si Doña Lourdes na abot tenga rin ang nangiti habang may ipinapakitang alahas sa kamay. At sa likod, naroon si Katrina, ang kapatid ni Ricardo, na prenteng nakasandal habang nagsa-selfie. Masaya sila. Mukha silang perpektong pamilya mula sa isang magazine. Isang pamilyang hindi siya kabilang. Ang dibdib ni Liana ay biglang nanikip na parang may isang bakal na kamay na pumipidiga sa kanyang puso. Ang meeting. Ito pala ang importanteng meeting ni Ricardo. Ang mamili ng bagong alahas para sa ina nito at mamasyal kasama ang kapatid. Habang siya, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang bagong silang na anak, ay nakikipagsiksikan sa boss na parang isang basang sisiw. Pagod at miserable. Nagkatama ang kanilang mga mata. Nakita siya ni Ricardo. Ngunit walang gulat, walang konsensya, walang awa sa mga mata nito. Isang bahagyang ngisi pa ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngising puno ng pang-iinsulto. Bago nito sinadyang iwasan ang kanyang tingin. Pumarada ang bus at walang lingon likod na pinaharurot ni Ricardo ang Maybach. Iniwan siyang nilalamon ng usok at ng sarili niyang kahihiyan. Doon na bumigay ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang pisngi, humahalo sa ambon, na pumapasok sa siwang ng bintana. Niyakap niya ng mas mahigpit si Javi, na sa wakas ay tumahan na at mahimbing nang natutulog sa kanyang mga braso, walang kamalay-malay sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Ang buong biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Pagbaba niya sa kanto ng kanilang subdibisyon, kinailangan pa niyang maglakad ng halos 10 minuto sa ilalim ng ambon bago marating ang dambuhalang gate ng kanilang tahanan. O mas tamang sabihing, tahanan ng mga Sandoval.
Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang malawak at tahimik na sala. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Ang mga muebles ay mamahalin, ang mga palamuti ay pinili ng isang sikat na interior designer. Ngunit walang init, walang buhay. Parang isang museo kung saan bawal ang mag-ingay, bawal ang maging masaya. Walang sumalubong sa kanya. Kahit ang mga katulong ay tila nagtatago. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, maingat na huwag magising ang kanyang anak. Dumiretso siya sa nursery, maingat na inihiga si Javi sa kuna nito. Hinalikan niya ito sa noo, at sa sandaling iyon, bumuhos na naman ang kanyang mga luha. Doon, sa katahimikan ng silid ng kanyang anak, hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Habang nakaupo sila ni Ricardo sa isang parke na tanaw ang mga ilaw ng syudad. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, tumitig sa kanyang mga mata at nangako. Hinding kita pababayaan, Liana, sabi nito sa isang boses na puno ng sinseridad. Itatakas kita sa gintong hawla mo. Sa akin, malaya kang maging ikaw. Ikaw ang magiging reyna ko. Ibubuhos ko ang buong mundo sa paanan mo. Mahal ko. Pangako. Isang pangakong naniwalaan niya ng buong puso. Isang pangakong naging dahilan upang talikuran niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang lahat ng karangyaan na kinalakihan niya. Ipinagpalit niya ang lahat para sa pag-ibig ni Ricardo. Ngunit ang pangakong yon ay isa na lamang mapait na alaala. Ang reynang pinangakuan ay isa na ngayong alipin. Ang mundong dapat ay nasa paanan niya ay ang mundong dumudurog sa kanya ngayon. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagkaawa sa sarili. Ito ay mga luha ng galit, ng pagkamulat. Tama na, sobra na. Naglakad siya papunta sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang listahan ng kanyang mga contact. Nilagpasan niya ang pangalan ni Ricardo, ng kanyang biyenan, ng kanyang hipag. Patuloy siyang nag-scroll pababa hanggang sa huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan na 5 taon na niyang hindi tinatawagan ni hindi tinitingnan. Isang pangalan na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang isinuko. Isang pangalan na kumakatawan sa lakas at kapangyarihan na minsan ay nasa likod niya. Itay. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatapat sa screen, nag-aalinlangan. Isang pindot lang at ang lahat ay maaring magbago. Isang pindot lang at ang tahimik niyang pagtitiis ay magwawakas. Ngunit handa na ba siyang harapin ang kapalit nito? Ang pag-amin na nabigo siya, na ang lalaking pinili niya kaysa sa sarili niyang ama ay isang pagkakamali? Habang tinititigan niya ang pangalan, ang alaala ng malamig na tingin ni Ricardo mula sa bintana ng Maybach ay bumalik sa kanya. At sa sandaling iyon, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Hindi pa niya napipindot ang call button nang marinig niya ang ugong ng makina ng Maybach sa labas. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone sa kama na para bang nahuli sa isang ipinagbabawal na gawain. Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Tinatabunan ang determinasyong nagsisimula pa lamang sumibol. Maya-maya pa, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng malalakas na tawanan mula sa ibaba. Ang halakhak ni Ricardo, malutong at mayabang. Ang hagik-gik ni Katrina, matinis at puno ng pang-aasar. At ang tawa ni Doña Lourdes, kontrolado ngunit may bahid ng pagmamataas. Napabuntong hininga si Liana. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang sarili bago lumabas ng silid. Kailangan niyang harapin sila. Kailangan niyang gampanan ang papel ng isang asawa at manugang. Kahit pa ang puso niya ay pagod na pagod ng umarte.
Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naabutan niya silang tatlo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. Hawak ni Doña Lourdes ang isang bagong kwintas na diamante. Pinapatingin ito sa ilaw ng chandelier. Perfect! Bagay na bagay sa isusuot ko para sa party ng mga divya sa Sabado. Wika ng matanda, puno ng paghanga sa sarili. And look at my new bag, ma! Isn't it gorgeous? Pakita naman ni Katrina, iwinawagayway ang isang Hermes Birkin na kulay fuchsia. Si Ricardo, na nakasandal sa pader, na parang isang hari na pinapanood ang kanyang nasasakupan, ang unang nakapansin sa kanya. Nawala ang nangiti nito at napalitan ng isang kunot sa noo. "Oh, nandyan ka na pala," sabi nito sa malamig na tono. "Saan ka galing?" Bago pa man makasagot si Liana, sumabat na si Katrina, tinatakpan ng ilong sa isang maarteng paraan. "Oo nga, Ate Liana. Amoy araw ka. Saan ka ba nagsusuot?" Pinakita ni Liana ang plastik na sobre na naglalaman ng mga resulta ng check-up ni Javi. "Galing kami sa Pedia. Sinabi ko naman sa'yo kanina, Ricky." Tiningnan ni Ricardo ang sobre na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. "At bakit ka nagbus? Nakita kita sa EDSA. Alam mo ba kung gaano yon nakakahiya?" Ang asawa ng isang Ricardo Sandoval nakikipagsiksikan sa bus. "Pinapahiya mo ako." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Gusto niyang isigaw na wala siyang pilihan, na ito mismo ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong yon. Ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. "Wala kaming dalang sasakyan, kuya. 'Di ba?" Pangaasar pa ni Katrina. "Baka naistorbo pa tayo sa shopping kung sinundo ka niya." Doon na pumasok si Doña Lourdes. Dahan-dahan itong lumapit kay Liana. Ang mga mata nito ay sinusuri. Siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insekto. Huminto ang tingin nito sa suot niyang bestidang kupas na. "Ricardo, anak," wika ni Doña Lourdes. Ngunit ang mga mata ay nakapako pa rin kay Liana. "Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo ang asawa mo na magmukhang ganito. Nakakasira siya sa pangalan ng pamilya." May kinuha ang matanda mula sa isa sa mga paper bag. Isang damit. Inihagis niya ito kay Liana. Bumagsak ito sa marmol na sahig sa paanan niya. Isang luma at murang bestida na halatang galing sa isang ukay-ukay. "Ayan," sabi ni Doña Lourdes, may ngisi sa kanyang mga labi. "Bagay yan sa'yo. Isang bagay na hindi ka dapat mahiya kung isasakay mo sa bus. Hanggat hindi ka natututong maging isang karapat-dapat na Sandoval, yan ang buhay mo. Matuto ka kung saan ka lulugar." Ang halakhak ng mag-inang Sandoval ay muling umalingaw-ngaw sa buong sala. Para kay Liana, ang tunog na yon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Yumuko siya, hindi para damputin ang damit, kundi para itago ang mga luhang muling nagbabadyang tumulo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. "Tama na yan," utos ni Ricardo, na tila nagsawa na sa palabas. Lumakad ito palapit sa kanya, hindi para tulungan siya, kundi para bigyan siya ng huling utos. "Maghanda ka ng hapunan. Nagugutom na kami." Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Sumunod ang kanyang mag-ina. Patuloy pa rin sa kanilang tawanan, iniwan si Liana na nakatayong mag-isa sa gitna ng sala, kasama ang inihagis na damit at ang dinurog niyang pagkatao. Ilang sandali siyang nanatiling hindi gumagalaw, nakikinig sa mga yabag nilang papalayo. Nang masiguro niyang wala na sila, dahan-dahan siyang tumalikod at umakyat pabalik sa silid. Hindi pinapansin ang gutom ng pamilyang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Ricardo na may hinahanap. Hindi siya nito pinansin. Maya-maya, tumunog ang cellphone nito. Agad nitong sinagot, ngunit tumalikod ito sa kanya na para bang may itinatago. "Hello?" sabi ni Ricardo sa mahinang boses. May narinig siyang kausap nito sa kabilang linya. Biglang naging seryoso
at tensyonado ang mukha ng kanyang asawa. Ang kaninang kayabangan ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Bulong ni Ricardo sa telepono. Sapat lang para marinig niya. Walang dapat maiwang bakas. Malapit na. Malapit na malapit na. Pagkatapos ay mabilis nitong ibinaba ang tawag. Humarap ito sa kanya at sa isang saglit, isang tinging hindi niya mawari ang ipinukol nito sa kanya. Isang tinging may halong inip, tagumpay, at isang kakaibang lamig. Bago ito, walang imik na lumabas ng silid. Naiwan si Liana na nakatayo. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Hindi na lang ito tungkol sa panlalait o pagpapahiya. Mayroong isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas mapanganib na nangyayari sa likod ng mga pader ng mansyon na ito. Ang mga salita ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malapit na. Anong malapit na? Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya. Mas matindi pa sa takot na harapin ang kanyang ama. Mas matindi pa sa takot na amining nabigo siya. Muli niyang dinampot ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kaninang pag-aalinlangan ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang matibay at hindi na mababaling desisyon. Bumalik siya sa nursery. Ang mahimbing na pagtulog ni Javi ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Hindi na para sa kanya ang laban na ito, para na ito sa kanyang anak. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanang puno ng lason at kasinungalingan. Lumabas siya sa balkonahe ng silid, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pisngi. Tanaw niya mula roon ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang syudad na minsan ay sumisimbolo sa kanyang kalayaan, ngunit ngayon ay parang isang malaking kulungan. Huminga siya ng malalim at sa wakas, pinindot niya ang berdeng call button sa tabi ng pangalang Itay. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Sa bawat pagring, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Baka hindi nito sagutin. Baka galit pa rin ito. Baka isinumpa na siya nito tulad ng sinabi nito 5 taon na ang nakalipas. Huwag na huwag kang babalik dito, Liana. Sabi noon ng kanyang ama, ang boses nito, na dati puno ng pagmamahal, ay naging kasing tigas ng bato. Sa oras na lumabas ka sa pamamahay na ito, para sa lalaking yan, hindi na kita kinikilalang anak. Ngunit sa 3 pagring, isang boses ang sumagot. Isang boses na pamilyar, ngunit may edad na. Hello? Nanuyo ang lalamunan ni Liana. Walang salitang lumabas. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Hello? Sino to? Muling tanong ng boses sa kabilang linya, may bahid na ng inip. Iitay. Halos pabulong na sabi ni Liana. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Napakahabang katahimikan na akala ni Liana ay ibababa na ng kanyang ama ang tawag. Iitay. Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ni Liana na parang isang hiningang matagal na niyang itinatago. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Inaasahan na niya ang galit, ang panunumbat, ang mga salitang, "Sinabi ko na sa'yo." Ngunit wala siyang narinig, kundi ang marahang paghinga ng kanyang ama. Ang katahimikang yon ay binasag ng malakas na pag-iyak ni Javi mula sa kuna. Tila narinig ito sa kabilang linya. Liana, sa wakas ay sabi ng kanyang ama. Ang boses nito ay hindi galit. Ito ay pagod. Puno ng isang bigat na 5 taon nitong pinasan. Anak, ikaw ba yan? Bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso. Ang pagmamatigas, ang pride, ang pagnanais na patunayang tama, ang kanyang desisyon, lahat ay gumuho. Ang natira na lang ay ang sakit. Opo, Itay, sagot niya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ako po ito.
Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok si Ricardo. Ang muka ay masungit. "Hindi ka pa ba tapos dyan?" tanong nito. Walang pakialam sa kanyang pag-iyak. "Anong nangyari sa hapunan?" Nagulat si Liana. Mabilis niyang ibinaba ang tawag ng hindi nagpapaalam. Hinarap niya ang kanyang asawa. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa takot na narinig nito ang kanyang pakikipag-usap. "Patawad." Nakatulog si Javi. "Wala akong pakialam," putol ni Ricardo. "Bumaba ka at maghain. Kung ayaw mo, sabihin mo para makapagpa-deliver na lang ako." Tinalikuran siya nito na parang wala lang. Pinunasan ni Liana ang kanyang mga luha. Ang sandaling koneksyon sa kanyang ama ay muling naputol at bumalik na naman siya sa malamig na realidad ng kanyang buhay. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng buong kabahayan, nagising si Liana sa isang kakaibang tunog. Hindi ito ang karaniwang pag-ungol ni Javi. Ito ay isang mahinang pag-iyak na parang nahihirapan. Agad siyang bumangon at kinapa ang kanyang anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig at ang paghinga ay mababaw. Panik. Iyon ang unang naramdaman ni Liana. Isang dalisay na takot na dumaloy sa kanyang buong sistema. Mabilis siyang kumuha ng bimpo at planggana ng maligamgam na tubig at sinimulang punasan ang kanyang anak. Ngunit hindi bumababa ang lagnat. Mas lalo lang itong naging iritable at mahina. Kailangan nilang pumunta sa ospital. Ngayon na. Dali-dali siyang lumabas at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa kanilang master's bedroom. Naabutan niyang mahimbing na natutulog si Ricardo. Ang paghinga ay malalim at walang bahid ng anumang alalahanin. "Ricky!" Pabulong niyang sabi. Niyuyugyog ito ng marahan. "Ricky, gising!" Nagising ito, bumangon ng may pagkainis. "Ano ba?" "Si Javi," sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig na. "Napakataas ng lagnat. Kailangan natin siyang dalhin sa emergency room." Tiningnan siya ni Ricardo na parabang nababaliw siya. Kinapa nito ang sariling noo. "Lagnat lang yan, Liana. Normal sa mga bata yan. Patulugin mo na lang. Huwag kang OA. "Pero Ricky, hindi ito normal na lagnat. Nanginginig siya." Pagmamakaawa niya. Iritableng iwinasiwas ni Ricardo ang kanyang kamay. "Bigyan mo ng paracetamol. Matulog ka na. May mahalaga akong araw bukas." Pagkatapos ay humiga itong muli, tumalikod sa kanya, at nagtalukbong ng kumot. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Liana na nakatayo sa dilim, hindi makapaniwala. Ang kanyang anak ay maaaring nasa panganib at ang ama nito ay mas piniling matulog. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Liana ang tuluyang nabali. Ang huling hibla ng pag-asa na baka may katiting pangkabutihan na natitira kay Ricardo ay naputol. Bumalik siya sa nursery. Binihisan niya si Javi. Binalot ito sa pinakamakapal na kumot. Kumuha siya ng isang maliit na bag at inilagay ang ilang lampin, bote ng gatas at ang kanyang wallet. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Dala-dala ang nanginginig na sanggol, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay maingat, bawat anino ay tila isang kalaban. Pagdating niya sa pinto, hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya sa malamig na gabi. Ang ambon kanina ay isa ng ulan ngayon. Niyakap niya ng mahigpit si Javi upang protektahan ito mula sa basa. Naglakad siya sa madilim na hardin patungo sa gate na bakal na nagsisilbing harang niya mula sa mundo. Nang makalabas siya sa gate, doon niya naramdaman ang tunay na kawalan. Mag-isa siya, basang-basa, may sakit ang anak at walang masisilungan. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang screen ay nababasa na rin ng ulan. Ang mga daliri niya ay naninigas sa lamig.
Muli niyang hinanap ang pangalan ng kanyang ama. Isang pindot lang. Hello? Mabilis na sagot mula sa kabilang linya na para bang hinihintay talaga nito ang kanyang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Liana ang paghikbi. Ang lahat ng sakit, takot, at pagod ay bumuhos sa isang desperadong pagsamo. Itay, sabi niya sa basag na boses, ang mga salita ay nanginginig kasabay ng kanyang katawan. Itay, tulungan niyo po ako. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pag-aalinlangan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang paparating na bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na hindi napagod, kundi puno ng bakal na awtoridad. Isang boses na kayang magpatumba ng mga imperyo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay ang hindi maikakailang sakit ng isang ama. Nasaan ka, anak ko? Nagising si Ricardo Sandoval na parang isang hari. Ang sikat ng umaga ay tumatagos sa mamahaling silk curtains ng kanilang bintana at ang amoy ng freshly brewed coffee ay umaakyat na mula sa kusina. Dinama niya ang Egyptian cotton sheets sa kanyang tabi. Inaasahang mahahawakan ng asawa, ngunit wala siyang nakapa. Umupo siya, bahagyang kumunot ang noo. Wala si Liliana. Napangisi siya. Nagdrama na naman siguro. Ganoon naman lagi iyon. Magtatampo, iiyak, pero sa huli ay babalik din. Laging bumabalik. Dahil saan pa ba siya pupunta? Sino pa ba ang tatanggap sa kanya? Tumayo siya at dumiretso sa walk-in closet. Pumili ng isang suit na nagkakahalaga ng ₱250,000. Habang nagbibihis, ang isip niya ay nasa malaking deal na malapit na niyang isara. Ang huling piraso sa kanyang matagal nang pinaplanong tagumpay. Malapit na, sabi niya sa sarili. Isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dumaan siya sa nursery. Bukas ang pinto at walang laman ang kuna. Hindi man lang siya nakaramdam ng kaba. Inisip niyang marahil ay dinala ni Liana ang bata sa bahay ng kung sino mang kaibigan nito para doon magmukmok. Mas maigi. At least, walang iiyak na sanggol na sisira sa kanyang umaga. Buong kumpiyansa siyang naglakad palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang Maybach at tinahak ang daan patungo sa kanyang kaharian. Isang naglalakihang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Good morning, Sir Ricky. Bati ng kanyang sekretaryang si Bianca na may kasamang matamis na ngiti. Any urgent calls? Tanong niya habang naglalakad. Hindi man lang ito tinitingnan. Wala naman po, sir. Si Mr. Tan lang po from Tan Holdings. Tumawag ulit. Gusto raw po kayong makausap. Tell him I'll call him later, after I close the European deal. Pumasok siya sa kanyang opisina. Isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling glass windows na tanaw ang buong syudad. Umupo siya sa kanyang leather chair at huminga ng malalim. Ito ang buhay, ang kapangyarihan, ang pakiramdam na hawak mo ang mundo sa iyong mga palad. Ngunit ang perpektong umaga niya ay biglang nagambala. Tumunog ang kanyang private line. Ang CFO niya si Mang Tony, isang matandang lalaki na 20 taon nang naninilbihan sa kanya. Sir, sabi ni Mang Tony sa kabilang linya, ang boses ay halatang nanginginig. May problema po tayo. Malaking problema. Nawala ang nangiti ni Ricardo. What is it, Tony? Make it quick. Sir, lahat ng accounts natin, corporate and personal, frozen po. What? Halos pasigaw na, sabi ni Ricardo. Anong frozen? Nagkamali ka lang siguro. Tawagan mo ang bangko. Nagawa ko na po, sir. Hindi po bank error. May order daw po from a higher authority. Hindi po nila masabi kung sino. Lahat po, sir. Kahit ang mga credit card ninyo, hindi na rin po gumagana. Bago pa man makasagot si Ricardo, isa pang tawag ang pumasok sa kabilang linya. Si Mr. Tan. Sinagot niya ito. Ang inis ay bakas na sa kanyang boses.
Mister? Tan, I was about to call you. Save it, Sandoval, malamig na sabi ng matandang negosyante. I just got a call. I don't know what kind of trouble you're in, but Tan Holdings is pulling out. We're rescinding our offer. The deal is off. Good luck. Click. Natulala si Ricardo. Ang deal. Ang pinakamalaking deal ng kanyang kumpanya. Biglang nawala. Sunod-sunod na pumasok ang mga tawag. Ang kanyang partner sa Europa. Ang kanyang mga supplier mula sa China. Ang mga investor niya sa Singapore. Lahat sila. Iisa ang sinasabi. We're pulling out. The partnership is terminated. We cannot be associated with you. Ang kanyang email inbox ay nagsimulang mapuno. Ang bawat ding ng notification ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sinubukan niyang tawagan si Liana. Baka may alam ito. Baka nagsumbong ito sa kung sino, ngunit hindi na makontak ang numero nito. Ang pagkalito ay dahan-dahang naging galit. Isang nag-aalab na galit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Sino ang gumagawa nito sa kanya? Paano? Tumayo siya at sa isang iglap, ang kalmadong hari ay naging isang halimaw. Hinagis niya ang kanyang laptop sa salaming pader. Sumuntok siya sa mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Ibinagsak niya ang lahat ng nasa ibabaw nito. Papel, ballpen, mga picture frame, lahat ay nagkalat sa sahig. Sino? Sigaw niya sa kawalan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa nasirang opisina. Sinong may gawa nito sa akin? Magpakita ka. Humihingal siya. Nakatayo sa gitna ng gulo na siya mismo ang gumawa. Ang syudad sa labas ng bintana ay tila pinagtatawanan siya. Ang lalaking kanina lang ay pakiramdam ay hari ng mundo. Ngayon ay parang isang basahan. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sir? Nanginginig na tanong ni Bianca mula sa labas. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang mukha ni Bianca ay putlang-putla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi dahil sa nagkalat na opisina, kundi dahil sa kung sino ang nasa likod niya. Sir, bulong ng sekretarya. Ang boses ay halos hindi na marinig. May mga taga-NBI po sa labas. Mag-search warrant sila. Nagising si Liana sa isang katahimikang halos 5 taon na niyang hindi naramdaman. Walang bigat sa kanyang dibdib, walang takot na gumagapang sa kanyang sikmura. Ang unang bumungad sa kanya ay ang malambot na sinag ng araw na tumatagos sa puting-puting kurtina at ang mahinang ugong ng air purifier sa sulok. Nasa isang malawak at eleganteng silid siya, sa kama na mas malambot pa sa mga ulap. Sa tabi ng kama, sa isang modernong bassinet, ay mahimbing na natutulog si Javi, na babalot ng malinis na kumot. Isang private nurse ang tahimik na nagbabantay sa kanya sa isang silya. Bumaba na ang lagnat nito matapos madala sa pinakamagaling na ospital kagabi. Ligtas na sila. Dahan-dahan siyang bumangon. May nakahanda ng isang tray ng almusal sa lamesa, mga sariwang prutas, mainit na pandesal, at kapeng bagong timpla. Paglabas niya sa balkonahe, ang bumungad sa kanya ay ang malawak na tanawin ng syudad mula sa penthouse ng isang 5-star hotel. Nasa itaas siya ng lahat, malayo sa gulo, malayo sa sakit. Ngunit sa ilalim ng ginhawang nararamdaman, merong isang kirot ng hiya. Ang lahat ng ito ay ang buhay na tinalikuran niya. Gising ka na pala, anak. Lumingon siya. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ama, si Don Alejandro Reyes Alcantara. Nakasuot ito ng isang simpleng barong, ngunit ang tindig nito ay hindi maikakaila. Isang haligi ng kapangyarihan. Sa mga mata nito ay nakita ni Liana ang pinaghalong sakit, pag-aalala, at isang pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Itay, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya at yumakap dito. Doon, sa mga bisig ng kanyang ama, naramdaman niyang muli na isa siyang anak at hindi isang alipin. Nagkamali po ako, Itay. Patawarin niyo po ako, bulong niya. Hinigpitan ni Don Alejandro ang yakap. Ang mahalaga ay nandito ka na.
Ligtas ka na. Humiwalay ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Ngunit ang pagiging ligtas ay hindi sapat, Liana. Kailangan mong lumaban. Tinuruan kitang maging isang leon, hindi isang tupa na basta na lang magpapakatay. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa kanyang puso. Ito ang katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Isa siyang Reyes Alcantara. Ang dugo na nananalaytay sa kanya ay dugo ng mga mandirigma, hindi ng mga martir. Ano po ang nangyayari? Kay Ricardo? Nag-aalangang tanong niya. Nagsisimula pa lang ang bagyo, sagot ni Don Alejandro. Ngunit hindi ako ang lalaban sa laban na ito para sa'yo. Ikaw. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sandata na kailangan mo, pero ikaw ang hahawak ng espada. Tumango si Liana, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang kalooban. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging basang sisiw. Isang oras ang lumipas. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa penthouse. Isang personal stylist, isang makeup artist, at isang abogado. Ang bestidang kupas na suot niya kagabi ay pinalitan. Sa harap ng isang malaking salamin, tiningnan ni Liana ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Liana Sandoval na kawawa at sunod-sunuran. Nakasuot ito ng isang navy blue power suit na terno sa matataas na takong. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bon. Ang kanyang mukha, na dati laging may bakas ng lungkot, ay mayroon na ngayong malamig na determinasyon. Nakita niya sa salamin ang babaeng kinalimutan niya. Ang reyna, si Liana Reyes Alcantara. Handa ka na ba? Tanong ng abogado, si Attorney de la Cruz. Ngayon pa ba ako aatras? Sagot ni Liana. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang conference room sa opisina ni Attorney de la Cruz ay malamig at tahimik. Nakaupo na si Liana sa kabisera ng lamesa ng pabalibag na bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, gusot ang damit, magulo ang buhok, at namumula ang mga mata sa galit at kawalan ng tulog. Sa likod niya ay ang kanyang abogado na halatang ninenerbiyos. Natigilan si Ricardo nang makita siya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi makapaniwala. Ang babaeng kaharap niya ay ibang-iba sa asawang iniwan niya kagabi. Liana? Gulat na tanong nito. Pagkatapos ay napalitan ng galit ang gulat. Ikaw? Anong ginawa mo? Anong kalokohan to? Hindi natinag si Liana. Kalmado siyang tumingin sa mga mata nito. Ang mga matang minsan niyang minahal, na ngayon ay puno na lang ng kasinungalingan. Umupo ka, Ricardo. Utos niya. Ang boses ay may awtoridad. Huwag mo akong utusan, sigaw nito. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Isang nangiting hindi matamis, kundi mapait. Wala akong ginagawang masama. Mahinahon niyang sabi, ang bawat salita ay tumitimo na parang patalim. Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ang pagiging kalmado ni Liana ang mas lalong nagpapagalit sa kanya. Ang pera, ang mga kliyente, ang NBI. Gawa mo to, di ba? Gawa ng ama mo. Ang ama ko ay nagbigay lang ng pinto. Sagot ni Liana. Ako ang humakbang papasok. Bago pa man makasagot si Ricardo, bumukas muli ng malakas ang pinto. Pumasok si Doña Lourdes na parang isang buhawi. Kasunod ang umiiyak na si Katrina. Hayop ka! Sigaw ng matanda. Dinuduro si Liana. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganito ang igaganti mo? Ahas ka! Mang-agaw! Tumayo si Liana. Hindi natatakot sa galit ng kanyang biyenan. Haharapin na sana niya ito nang isang pangungusap ang lumabas sa bibig ni Doña Lourdes na nagpatigil sa kanyang mundo. Walang hiya ka. Balang araw, pagbabayaran mo ang ginawa ng ama mo sa pamilya namin. Natigilan si Liana.
Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkalito. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Ngumisi si Doña Lourdes, isang nangising puno ng lason at matagal nang itinatagong puot. Magkunwari ka pang hindi mo alam. Huwag mong isipin na nakalimutan na namin kung paano sinira ni Don Alejandro Reyes Alcantara ang buhay ng ama ni Ricardo. Ang biyahe pauwi mula sa opisina ng abogado ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Si Ricardo ang nagmamaneho, hindi ng kanyang Maybach na malamang ay kabilang na sa mga asset na naka-freeze, kundi ng luma at maliit na kotse ni Katrina. Bawat preno at liko ay tila mas matalim, mas magaspang. Ang karangyaan na kinasanayan niya ay biglang naglaho na parang bula. Sa tabi niya si Doña Lourdes ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Si Katrina naman sa likod ay walang tigil sa paghikbi. "Wala na, kuya. Wala na ang mga credit card ko," sabi nito sa basag na boses. "Paano na ako? Paano na ang shopping ko sa Hong Kong next week?" "Tumahimik ka, Katrina!" sigaw ni Ricardo. Ang pasensya ay ubos na. Nasa gitna tayo ng isang krisis. Yan pa rin ang iniisip mo. Walang nagsalita hanggang sa marating nila ang Forbes Park. Ngunit pagliko nila sa kanilang kanto, isang tanawin ang nagpatigil sa kanilang lahat. Ang dambuhalang gate ng kanilang mansyon ay nakasara at may nakabalot ditong isang makapal at dilaw na "Do Not Cross" tape. Sa mismong gate ay may nakapaskil na isang malaking papel, isang notice of seizure mula sa korte. "Hindi," bulong ni Doña Lourdes, ang muka ay namutla. "Hindi nila pwedeng gawin to. Ito ang bahay namin." Unang bumaba si Ricardo. Sinubukan niyang itulak ang gate, ngunit nakakadena ito at may padlock. Sinipa niya ito sa sobrang galit, ngunit ang bakal ay hindi man lang natinag. "Mga demonyo sila!" sigaw ni Doña Lourdes. Lumabas na rin ang kotse. "Mga walang kaluluwa. Pagkatapos nilang sirain ang buhay natin noon, uulitin na naman nila ngayon." Doon na bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal nang kinikimkim ng matanda. Humarap ito kay Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at lumang sakit. "Naalala mo pa ba, Ricky? Naalala mo pa ba ang papa mo?" Humagulgol ito. Ang papa mo na dating kasing tikas at kasing yaman ni Alejandro Reyes Alcantara. Magkaibigan sila. Magkumpare. Itinuring nating pamilya ang mga yan. Umupo si Doña Lourdes sa gutter, sa gilid ng kalsada, hindi na alintana ang maruming paligid. Ang kanyang anyo ay malayo na sa eleganteng matriarch na nakita ni Liana kanina. Ngayon, isa na lang siyang ginang na sinira ng mapait na nakaraan. "Pero tinraidor niya tayo." Patuloy ng matanda. Ang boses ay puno ng pait. "Inagaw niya ang mga kontrata. Siniraan niya ang pangalan ng papa mo sa lahat ng kliyente. Isang araw, nagising na lang kami. Wala na ang lahat. Bangkarote. Ang mga ari-arian, kinumpis ka. Ang mga kaibigan, lahat ay lumayo." Tumingala si Ricardo sa mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, ito'y isang monumento ng kanyang kabiguan. Naalala niya ang kanyang ama, isang dating masayahing tao na unti-unting kinain ng depresyon. Naalala niya ang gabi kung kailan natagpuan nila itong nawala ng buhay sa loob ng opisina nito. Isang liham ng paalam ang tanging iniwan. Hindi niya kinaya ang kahihiyan, Ricky. "Umiiyak na," sabi ni Lourdes. "Ang papa mo. Namatay siyang isang talunan dahil sa demonyong Alejandro na yan. At ang anak niya, ang Liana na yan, pareho lang sila, mga ahas." Doon na nagsalita si Ricardo. Ang boses niya ay malamig, kasing lamig ng gabi kung kailan namatay ang kanyang ama. "Hindi ako nagkamali, ama," sabi niya habang nakatingin pa rin sa bahay. Tumingin sa kanya si Lourdes, naguguluhan. "Ano ang ibig mong sabihin?" Humarap si Ricardo sa kanyang ina.
At sa mga mata nito, nakita ni Lourdes hindi ang kanyang anak, kundi ang multo ng kanyang asawa, isang multong uhaw sa paghihiganti. Hindi ko siya pinakasalan dahil sa pera. Pag-amin ni Ricardo, ang bawat salita ay mabigat, puno ng isang sikretong matagal niyang dinala. Hindi ko siya pinakasalan dahil sa pag-ibig. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ginawa ko ang lahat, ma. Pinakasalan ko ang anak niya para maranasan niya ang impyerno sa lupa. Pinlano ko ang lahat, ang ipakita sa kanya ang karangyaan, at pagkatapos ay bawiin ito ng paunti-unti. Ang hayaan siyang mahalin ako ng husto para mas masakit kapag sinaktan ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina, hindi makapaniwala sa naririnig. Pinakasalan ko siya. Patuloy ni Ricardo. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng lason. Para unti-unting makita ni Alejandro Reyes Alcantara na ang pinakamamahal niyang anak ay nagiging basura sa mga kamay ko. Para maramdaman niya ang sakit na naramdaman ni Papa araw-araw hanggang sa huling hininga niya. Ang paghihiganti ko ay hindi ang kunin ng pera niya. Ang paghihiganti ko ay ang durugin ng puso niya sa pamamagitan ng pagdurog sa pinakamamahal niyang si Liana. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Doña Lourdes at niyakap ang kanyang anak. Tama ang ginawa mo, anak. Tama lang yan. Sa gitna ng kanilang madilim na tagpo, may naalala si Ricardo. Bago sila umalis kanina, sa sobrang pagmamadali ni Liana, naiwan nito ang luma nitong pitaka sa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito, hindi alam kung bakit. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang coat. Binuklat niya. Naroon ang mga luma at kupas na larawan. Larawan ng kanyang mga magulang at isang solo picture ng kanyang ina. Walang pera, ngunit sa isang maliit at halos natatagong bulsa, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Kinuha niya ito. Isang maliit at luma na susi. Hindi ito susi ng bahay o ng kotse. Mukha itong susi para sa isang maliit na kahon o isang safety deposit box. Tinitigan niya ito, nag-iisip. Ano ito? Ano ang binubuksan nito? At bakit sa dinami-rami ng gamit ni Liana, ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanyang dating buhay? Pagbabayaran mo ang ginawa ng ama mo sa pamilya namin. Ang mga salitang yon ni Doña Lourdes ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liana na parang isang sirang plaka. Ilang araw na ang nakalipas mula sa komprontasyon sa opisina ng abogado, ngunit ang bawat salita ay sariwa pa rin, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nasa ancestral home na siya ng mga Reyes Alcantara sa Alabang, isang malawak na lupain na napapaligiran ng matatayog na pader at mga lumang puno ng akasya. Kabaliktaran ito ng malamig at modernong mansyon ng mga Sandoval. Dito, ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat muebles ay may alaala. Dito siya lumaki. Dito siya nangarap. At dito rin niya tinalikuran ang lahat. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang ama tungkol sa sinabi ni Doña Lourdes. Ngunit isang malungkot na iling lang ang isinagot nito. Huwag mo nang isipin yun, anak. Isang masakit na nakaraan na dapat ay matagal nang nakabaon. Ang pag-iwas ng kanyang ama ay mas lalo lang nagbigay ng tanong sa kanyang isipan. Isang hapon, habang natutulog si Javi at abala ang kanyang ama sa mga negosyo, nagpasya si Liana na ayusin ang iilang mga gamit na naipadala mula sa bahay ng mga Sandoval. Karamihan ay mga damit at gamit ni Javi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang bagay na halos kinalimutan na niya. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Ito ang nag-iisang bagay na dinala niya mula sa kanyang dating buhay noong magpakasal siya kay Ricardo. Regalo ito ng kanyang yumaong ina, ang kanyang baul ng alaala.
Dinala niya ito sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang paboritong lugar ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Nasa ibabaw ang mga litrato niya noong bata pa siya. Mga liham mula sa kanyang mga kaibigan noong kolehiyo. Ang kanyang diploma at ang unang love letter na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Napangiti siya ng mapait. Ang sulat na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngayon ay parang isang testamento ng mga kasinungalingan. Itinabi niya ito. Sa ilalim ng mga ito, naroon ang mga gamit ng kanyang ina. Ang paborito nitong libro na may mga tupi-tuping pahina, ang luma nitong rosaryo, at isang koleksyon ng mga liham. Mga liham ng kanyang ama para sa kanyang ina. Binasa niya ang ilan at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ganito pala magmahal ang kanyang ama. Isang pagmamahal na tahimik, ngunit malalim at tapat. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Ricardo. Habang inaayos niya ang mga liham, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng baul. Isang maliit na siwang na hindi niya napansin noon. Mayroon palang false bottom. Maingat niya itong inangat. Sa ilalim, mayroong isang maliit at halos nakatagong kompartimento. At sa loob nito, may iilang piraso ng papel na naninilaw na sa katagalan at isang litrato. Kinuha niya ang litrato, 2 lalaki. Mas bata pa, nasa mga 30 anyos siguro. Magkaakbay sila, masayang nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang kanyang ama, si Alejandro, at ang isa pa, pamilyar ang kanyang mukha. Nananayo ang kanyang mga balahibo nang mapagtanto niya kung sino ito. Ito ang ama ni Ricardo, si Senyor Eduardo Sandoval, na ang litrato ay nakadisplay sa sala ng mga Sandoval. Magkaibigan sila, matalik na magkaibigan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga nakatuping papel, mga liham, ngunit hindi ito galing sa kanyang ama. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. At ang mga liham ay para sa kanya, para kay Liana. Para sa aking nag-iisang Liana, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, nasa edad ka na para maintindihan ang mga bagay na napakahirap ipaliwanag. May isang kwento na kailangan mong malaman. Isang kwento tungkol sa iyong ama at sa pamilyang Sandoval. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang binabasa niya ang mga sumunod na talata. Sa bawat salita, isang piraso ng katotohanan ang nabubunyag. Isang katotohanang sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isinulat ng kanyang ina kung gaano kalapit ang pagkakaibigan ng 2 pamilya. Isang partnership na binuo sa tiwala at pangarap. Ngunit si Eduardo Sandoval, sa kabila ng galing nito sa negosyo, ay may kahinaan. Ang pagsusugal, lihim nitong ginamit ang pera ng kumpanya para bayaran ang lumulobo nitong mga utang. Nang malaman ito ni Don Alejandro, hindi niya ito isinumbong. Sinubukan niyang tulungan ng kaibigan. Pinagtakpan niya ito. Ginamit niya ang sarili niyang pera para subukang isalba ang kumpanya sa pag-asang magbabago pa si Eduardo. Ngunit huli na ang lahat. Ang butas ay napakalaki na para takpan. Nang bumagsak ang kumpanya, si Don Alejandro, bilang mas matatag na partner, ang siyang nakabangon. Si Eduardo, na nilamon ng utang at kahihiyan, ay naiwang walang-wala. Ang pagkakaibigan nila ay nasira, napalitan ng panunumbat at pagdududa. Sinisi ni Eduardo si Alejandro sa lahat. Ang huling liham, ang pinakamasakit, sinubukan ng iyong ama na iligtas siya, anak. Ngunit hindi niya kinaya. Sa huli, pinili ni Eduardo ang pride kaysa sa pagkakaibigan. Namatay siyang daladala ang galit, isang galit na ipinamana niya sa kanyang pamilya. Isang galit na binuo sa isang kasinungalingan. Patawarin mo ang iyong ama. Kung hindi niya ito sinabi sa'yo, ayaw lang niyang mabuhay ka sa anino ng nakaraan. Mahal na mahal ka namin. Bagsak. Gumuho ang mundo ni Liana.
Ang buong pundasyon ng galit ng mga Sandoval, ang dahilan ng kanilang pagkamuhi, ay isang malaking kasinungalingan. At ang paghihiganti ni Ricardo, ang lahat ng sakit na dinanas niya sa loob ng 5 taon, lahat ay para sa wala. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo, ang kasal na pinaglaanan niya ng kanyang buhay, ang pagtalikod niya sa kanyang pamilya. Lahat, lahat ay nakabase sa isang maling akala, isang baluktot na kwento ng pagtataksil na hindi kailanman nangyari. Nabitawan niya ang mga liham. Ang hangin ay humihip, tinatangay ang mga piraso ng papel sa damuhan. Napahagulhol siya, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa lungkot. Isang uri ng pagtangis na mas malalim. Ito ang pagtangis para sa isang buhay na nasayang, para sa isang pag-ibig na hindi pala kailanman umusbong, at para sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pinakamatinding panloloko. Hindi, bulong niya sa hangin. Hindi totoo to. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Liana sa isang uri ng pamamanhid. Ang hagulgol sa hardin ay napalitan ng isang malalim at nakakabinging katahimikan. Ang mga luha ay natuyo, at ang natira ay isang bagay na mas malamig pa sa galit. Pagtanggap. Pagtanggap sa isang katotohanang dinurog siya ng buo, ngunit kasabay nito ay pinalaya siya. Pinulot niya ang mga nalimot na piraso ng kanyang pagkatao. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Sa halip, ginugugol niya ang oras sa pagbabasa ng mga company report na ibinibigay sa kanya ng ama. Pinag-aaralan niya ang bawat numero, bawat transaksyon. Muli niyang hinahanap ang Liana na matalino, ang Liana na may alam sa negosyo, ang Liana na kinalimutan niya sa loob ng 5 taon. Isang umaga, habang nagkakape sila ng kanyang ama, ibinaba niya ang folder na binabasa. "Itay, gusto ko siyang makausap," sabi niya. Ang boses ay kalmado at buo. Tumingin si Don Alejandro sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang salamin. "Sigurado ka ba, anak?" "Kailangan ko po," sagot niya. "Para sa akin, para matapos na to ng tuluyan." Hindi na nakipagtalo ang kanyang ama. Isang tango lang ang isinagot nito. Isang tango ng pag-unawa at paggalang sa desisyon ng kanyang anak. Pinili ni Liana ang lugar. Isang luma at halos walang taong restaurant sa Binondo. Ang lugar kung saan sila unang nag-date ni Ricardo. Isang lugar na puno ng masasayang alaala na ngayon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Gusto niyang doon mismo mamatay ang lahat. Dumating si Ricardo. 10 minuto ng huli. Ang dating kumpiyansa sa paglalakad nito ay wala na. Ang dati mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt na halatang hindi plinansa. Ang mukha nito ay pagod, may namumuong bigote at balbas, at ang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Mukha itong lalaking ilang gabi nang hindi nakakatulog. Pagkakita nito kay Liana, na prenteng nakaupo at kalmadong humihigop ng tsaa, isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata nito. Inayos nito ang sarili, sinubukang ngumiti, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang huling baraha. Ang paawa, ang pagsisisi, ang paggamit sa anumang natitirang pagmamahal ni Liana para sa kanya. "Liana," sabi nito sa isang mahina at paos na boses. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. "Salamat sa pagdating mo. Alam kong galit ka. May karapatan ka. Pero maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat." Hindi umimik si Liana. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay kalmado at walang mababakas na anumang emosyon. Walang galit, walang lungkot, walang pagmamahal. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nawalan ng balanse si Ricardo sa reaksyon o sa kawalan nito ni Liana. Nagpatuloy siya, mas desperado. "Handa akong gawin ang lahat, Liana. Itatama ko to. Iuurong ko ang divorce. Ayusin natin to. Para kay Javi. Para sa atin."
Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Liana ang isang bagay mula sa kanyang handbag. Ang luma at naninilaw na litrato. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng lamesa, papunta sa direksyon ni Ricardo. Napakunot ang noo ni Ricardo. Kinuha niya ang litrato. Ano to? Tiningnan niya ito. Ang kanyang ama at si Don Alejandro. Magkaibigan. Masaya. Napalunok siya. Hindi maintindihan. Pagkatapos, isa-isa nang inilabas ni Liana ang mga liham ng kanyang ina at inilapag din sa lamesa. Basahin mo. Utos niya. Ang boses ay walang buhay, ngunit may bigat. Nag-aalangang kinuha ni Ricardo ang unang liham. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Sa una, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malagim. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pilit ng ngiti ay naglaho. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa papel ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Binasa niya ang tungkol sa pagsusugal ng kanyang ama. Binasa niya ang tungkol sa pagtatangkang pagtulong ni Don Alejandro. Binasa niya ang tungkol sa kasinungalingan na naging pundasyon ng galit na ipinamana sa kanya. Binitawan niya ang mga liham na para bang napapaso siya. Ang mga ito ay nagkalat sa ibabaw ng lamesa na parang mga tuyong dahon. Tumingala siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Ang maskara ng nagsisising asawa ay tuluyan ng natanggal. Ang nakikita na lang ni Liana ay isang lalaking durog at talunan. Saan mo nakuha to? Halos pautal na tanong niya. Kasinungalingan to. Gawa-gawa lang to ng ama mo para sirain ang pangalan ni Papa. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Liana. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata at sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, hindi nagmamakaawa. Ito ay malamig, matatag at pinal. Ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan, Ricardo. Isang sandali ng katahimikan at isinama mo ako sa kasinungalingan na yan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Walang anumang depensa ang kayang gumawa. Walang anumang salita ang kayang itugon. Ang katotohanan ay naroon, nakalatag sa kanilang harapan, kasing linaw ng sikat ng araw. Dahan-dahang tumayo si Liana. Ang kanyang bawat kilos ay kontrolado at may dignidad. Kumuha siya ng ilang pirasong pera mula sa kanyang wallet at marahang inilapag sa lamesa para pambayad sa kanilang in-order. Si Ricardo ay nakatingin lang sa kanya na para bang isang multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang lalaking nagplano ng isang detalyadong paghihiganti ay wala na. Ang natira na lang ay isang duwag na nagtago sa likod ng galit ng ibang tao. Tapos na tayo, sabi ni Liana. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya papalayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hindi siya lumingon ni isang beses. Iniwan niya si Ricardo Sandoval na mag-isa sa lamesa, napapaligiran ng mga piraso ng isang masakit na katotohanan at ng basag na maskara ng kanyang buhay. Hindi maalala ni Ricardo kung paano siya nakaalis sa restaurant na yon. Ang tanging natatandaan niya ay ang imahe ng tuwid na likod ni Liana habang papalayo ito. Isang imaheng paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Ang mga liham, ang katotohanan, ang lahat ay isang malaking kasalanan na ngayon ay bumabagsak sa kanya na parang isang pader na gawa sa semento. Umuwi siya sa maliit at inuupahang condo unit ni Katrina kung saan sila pansamantalang nakikitira.
Ang amoy ng mamahaling pabango at sigarilyo ay sumalubong sa kanya. Naabutan niya ang kanyang kapatid na nag-iimpake ng mga gamit sa isang malaking maleta. Si Doña Lourdes naman ay nakaupo sa sofa, tulala. Hawak-hawak ang isang lumang litrato ng kanyang yumaong asawa. Anong nangyari? Tanong ni Katrina. Huminto sa pag-iimpake. Nakumbinsi mo ba siya? Tiningnan lang siya ni Ricardo ng walang buhay. Lumapit si Katrina, ang mukha ay puno ng inip. Ano ba, kuya? Sumagot ka. Inaasahan kita. Sabi mo aayusin mo to. Paano na ako? Ubus na ang pera ko. Doon na bumigay ang natitirang kontrol ni Ricardo. Wala na. Sigaw niya, isang sigaw na puno ng pagod at pagkatalo. Tapos na ang lahat. Wala na tayong babalikan. Wala nang pera. Wala nang mansyon. Wala nang Maybach. Naiintindihan mo ba? Napaatras si Katrina, nagulat sa pagsabog ng kanyang kapatid. Kasinungalingan lang ang lahat. Bulong ni Ricardo, mas para sa sarili niya kaysa sa kanila. Ang galit natin, ang paghihiganti, lahat yon, walang basihan. Ano ang pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong ni Doña Lourdes na tila natauhan mula sa kanyang pagkatulala. Ang totoong nanira kay Papa. Sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ay ang sarili niya. Hindi niya na kailangang magpaliwanag. Ang itsura ng kanyang mukha ay sapat ng sagot. Ang katotohanan ay nakasulat sa kanyang mga mata. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Katrina ang unang bumasag dito. Isinara niya ang kanyang maleta ng malakas. Kung ganon, wala ka nang pakinabang, kuya. Malamig na sabi nito, hindi man lang siya tinitingnan. Aalis na ako. May iba pa akong pupuntahan. Isang taong may maibibigay pa sa akin. Katrina! Sigaw ni Doña Lourdes. Kapatid mo yan! At anong gagawin ko? Sarkastikong sagot ni Katrina. Samahan siyang maging pulubi. Hindi ako pinalaking mahirap. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hila-hila ang kanyang maleta. Lumabas ito ng pinto nang walang lingon likod. Naiwan silang dalawa ng kanyang ina sa maliit na kondo. Ang dating makapangyarihang mga Sandoval ay para na lang dalawang basang sisiw na walang masilungan. Biglang napahawak si Doña Lourdes sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Hindi ako makahinga. Panik. Muling naramdaman ni Ricardo ang takot. Ngunit hindi na ito takot para sa kanyang kayamanan, kundi para sa kanyang ina. Sinubukan niyang tumawag ng ambulansya, ngunit ang kanyang prepaid phone ay wala ng load. Kinailangan niyang tumakbo palabas. Sumigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Sa ospital, ang mga oras ay dumaan na parang mga taon. Inatake sa puso si Doña Lourdes, sabi ng doktor. Kritikal ang kanyang kondisyon. Kailangan ng pera para sa mga gamot at operasyon. Pera na wala sila. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Sandoval Corp at ang mga kaso ng fraud laban kay Ricardo ay nasa lahat na ng pahayagan. Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa TV, hindi bilang isang magaling na CEO, kundi bilang isang kriminal. Ang mga kaibigang dati tumatawag sa kanya para magyaya sa golf ay hindi na makontak. Ang mga babaeng dati humahabol sa kanya ay bigla na lang naglaho. Lumabas siya ng ospital para subukang humanap ng pera. Nilapitan niya ang lahat ng kanyang mga kakilala, nilunok ang lahat ng kanyang pride at nagmakaawa. Ngunit lahat sila ay tumalikod. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga kalsada ng Maynila. Ang siyudad na dati ay nasa kanyang paanan, ay ngayon tila isang malaking halimaw na handa siyang lamunin. Bawat billboard, bawat mamahaling kotse na dumadaan ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang malaking electronic billboard sa EDSA. Nagbago ang advertisement. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Liana, ngunit hindi na ang Liana na kilala niya. Ang babae sa screen ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit, nakatayo sa harap ng logo ng Reyes Alcantara Holdings.
Sa ilalim ng kanyang larawan ay may nakasulat, "Welcoming the new Executive Vice President, Liana Reyes Alcantara." Napatingala si Ricardo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi niya ito ininda. Tinitigan niya ang imahe ng babaeng winasak niya dahil sa isang kasinungalingan. Ang babaeng ngayon ay nasa tuktok, habang siya ay nasa pinakailalim na putik. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dating nagsusuot ng Patek Philippe at may hawak na mga susi ng Maybach. Ngayon, ang mga ito ay walang laman, basag, at marumi. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan at ingay ng EDSA, isang mapait na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi si Liana, hindi si Don Alejandro, at hindi ang multo ng kanyang ama ang sumira sa kanya. Ang sumira sa kanya ay ang sarili niya, at kailangan niyang gawin ang lahat para lang mabuhay. 6 na buwan ang lumipas, ang pangalang Liana Reyes Alcantara ay muling umalingaw-ngaw sa mundo ng negosyo, hindi bilang anino ng kanyang ama, kundi bilang isang puwersa na may sariling talino at paninindigan. Ang bawat desisyon niya ay tumpak, ang bawat galaw ay may bigat. Ang babaeng minsan ay itinuring na basang sisiw ay isa ng agilang lumilipad ng mataas. Isang mainit na hapon, kasama niya ang kanyang ama, si Don Alejandro, para sa isang site inspection. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ng Reyes Alcantara Holdings, isang high-rise condominium sa gitna ng Quezon City. Suot ang isang puting hard hat sa ibabaw ng kanyang maayos na buhok at isang pares ng designer boots na hindi alintana ang putik. Si Liana ay naglalakad sa construction site na may awtoridad. Inilalatag niya sa mga inhinyero ang kanyang mga ideya. Tinuturo ang mga plano at ang bawat salita niya ay pinakikinggan ng may paggalang. Nasa tabi niya si Don Alejandro, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang tagamasid na puno ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Magaling ang progreso ninyo rito," sabi ni Liana sa site manager. Ang boses niya ay malinaw sa gitna ng ingay ng mga martilyo at makinarya. "Pero kailangan nating bilisan ang turnover ng Phase 1. May mga investor na tayong naghihintay." Habang naglalakad sila, ang mga mata ni Liana ay sinusuri ang bawat sulok. Ang tibay ng mga pundasyon, ang kalidad ng mga materyales, at ang kasipagan ng mga trabahador. Doon, sa isang sulok kung saan naghahalo ng semento ang mga manggagawa, isang pamilyar na figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lalaking payat. Sunog na sunog ang balat sa araw. Ang mga braso nito, na dati sanay lang sa pagpindot ng keyboard at pagpirma ng mga tseke, ay litaw na litaw ang mga ugat, habang buong lakas nitong binubuhat ang isang mabigat na sako ng semento. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha, humahalo sa alikabok at dumi. Huminto sa pagtibok ang mundo ni Liana. Ang ingay ng construction site ay biglang naglaho. Tila bumagal ang lahat. Ang lalaking iyon, nag-angat ito ng ulo para punasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. At sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ricardo, ang sako ng semento na pasan niya ay bumagsak sa lupa, lumikha ng isang maalikabok na pagsabog. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Liana. Ang mga matang yon ay hindi na mata ng isang mayabang na hari. Ang mga ito ay mata ng isang pulubi, puno ng gulat, puno ng hindi maipaliwanag na kahihiyan, at puno ng isang pagsisising napakalalim na tila kaya siyang lunurin. Nakita niya ang lahat, ang hard hat, ang mamahaling kasuotan, ang mga inhinyerong nakapaligid dito, at ang makapangyarihang lalaki sa tabi nito. Nakita niya ang reyna sa kanyang trono habang siya ay isang alipin sa kanyang sariling hukay. 1,000 emosyon ang dumaan sa puso ni Liana sa sandaling iyon, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang pagkamuhi.
Wala ang pagkasuklam, wala ang kasiyahan sa paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang bagay na mas malalim at mas payapa. Awa, isang tahimik na awa para sa isang kaluluwang naligaw at tuluyan ng gumuho. At pagkatapos ng awa, dumating ang pagtanggap. Ito na ang wakas. Ito na ang tuldok. Hindi siya nagsalita. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya sumimangot. Tinitigan lang niya ito sa loob ng ilang segundo. Isang tinging walang sinasabi, ngunit nagsasabi ng lahat. Pagkatapos, maran siyang tumango sa site manager na naguguluhang nakatingin sa kanilang dalawa. Isang tango na nagsasabing, ayos lang ang lahat, magpatuloy tayo. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad muli. Kasunod ang kanyang ama at ang mga inhinyero. May problema ba, anak? Mahinang tanong ni Don Alejandro. Wala po, itay. Sagot niya, hindi lumilingon. Tapos na. Habang papalayo sila, naiwan si Ricardo na nakatayo, na para bang isang estatwang gawa sa alikabok. Tinitigan niya ang papalayong likod ni Liana, ang likod na minsan ay tinalikuran niya sa gitna ng ulan. At doon, sa gitna ng naglalakihang mga bakal at semento, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ang mga tuhod ni Ricardo Sandoval ay bumigay. Dahan-ahan siyang napaluhod sa lupa. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa kanyang maruruming palad at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong mamatay ang kanyang ama, ang lalaking hindi marunong umiyak ay humagulgol. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng bigat ng lahat ng kanyang kasalanan at lahat ng kanyang nawala. Isang taon na ang lumipas mula nang tuluyang magbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Ang mga sugat ay hindi pa rin ganap na naghihilom, ngunit ang mga ito ay hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na, isang paalala ng isang laban na napagtagumpayan. Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Reyes Alcantara ay puno ng maliliit na lobo at masayang tugtugin. Ngayon, ang unang kaarawan ni Javi. Ang selebrasyon ay simple lang, malayo sa mga engrandeng handaan na dati kinamumuhian ni Liana. Ang mga bisita ay iilan lamang, ang kanyang ama, ang lola niya, at ilang malalapit na pinsan. Nakaupo si Liana sa isang kumot sa damuhan, karga-karga si Javi na masayang pinapalakpak ang maliliit nitong mga kamay habang pinapanood ang mga paru-parong lumilipad. Ang sikat ng araw ay banayad at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at bagong tabas na damo. Happy birthday, my love! Bulong ni Liana sa kanyang anak. Hinalikan ito sa pisngi. Ang tawa ni Javi ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mula sa malayo pinapanood sila ni Don Alejandro. Isang malumanay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit ito at umupo sa tabi ng kanyang anak. Ang bilis ng panahon, sabi ng matanda. Parang kailan lang, karga-karga pa kita ng ganyan. Salamat po, itay, sabi ni Liana. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat, anak. Ang lahat ng meron ka ngayon, ikaw ang nagtrabaho para dyan. Napatingin si Liana sa kanyang paligid. Ang kapayapaan, ang katahimikan, ang kaligayahan. Ito ang mga bagay na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Ang paghihiganti ay hindi ang nagbigay sa kanya nito. Ang pagpapatawad ang nagpalaya sa kanya. Hindi niya pinatawad si Ricardo para sa kanya. Pinatawad niya ito para sa sarili niya. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagiging bulag, sa pagiging mahina. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at mula roon, natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Ang Liana noon ay namatay na. Ang babaeng naririto ngayon ay isang ina, isang anak, isang leader, isang babaeng buo. Ang ingay ng construction site ay naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Ricardo. Ang init ng araw, ang bigat ng semento, ang sakit ng katawan sa pagtatapos ng araw.
lahat ay tinanggap na niya. Pagkatapos ng trabaho, hindi na siya umuuwi sa isang condo unit. Isa na lang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house ang kanyang tinitirhan. Ang sahig ay semento, ang dingding ay yero, at ang bintana ay tanaw. Ang maruming eskinita sa ibaba. Naupo siya sa gilid ng kanyang papag. Kinuha niya ang kanyang hapunan, isang cup ng instant noodles at isang itlog na nilaga. Habang kumakain, binilang niya ang perang kinita niya sa buong linggo. Maliit na halaga lang, sapat para sa kanyang upa at pagkain. Ang natitira, gaano man kaliit, ay maingat niyang itinatabi sa isang sobre. Nasa ospital pa rin ang kanyang ina. Stable na ang kondisyon nito, ngunit nangangailangan pa rin ng tuloy-tuloy na gamutan. Hindi na niya ito madalas mabisita dahil sa higpit ng kanyang trabaho. Ngunit linggo-linggo, walang palya, nagpapadala siya ng pera sa ospital. Iyon na lang ang tanging paraan para maipakita niya ang kanyang pagsisisi. Pagkatapos kumain, kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at lukot na bagay, isang litrato. Ang nag-iisang litrato na itinago niya mula sa kanyang nakaraan. Ang litrato ni Liana at ng bagong silang na si Javi na kinuha niya mula sa pitaka ni Liana bago niya ito ibinalik. Tinitigan niya ang mga mukha sa litrato, ang inosenteng sanggol na hindi niya nagawang maging ama. At ang babaeng minahal niya, oo, sa kabila ng lahat, alam niyang minahal niya ito sa isang baluktot at makasariling paraan. Ngunit sinira niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Natutunan na niya ang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Ang kayabangan ay may katapusan. Ang lahat ng material na bagay ay maaaring mawala sa isang iglap. Itinabi niyang muli ang litrato. Humiga siya sa papag, ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang sarili na lamunin ng pagod. Bukas, isa na namang araw ng pagbubuhat ng semento. Isa na namang araw ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Kinagabihan, pagkatapos ng party, habang pinapatulog niya si Javi, may iniabot sa kanyang sulat ang isa sa kanilang mga katulong. "Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate kanina. Ayaw pong magpakilala." Kinuha ni Liana ang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, wala itong liham. Ang laman lang nito ay isang cashier's check na nakapangalan sa ospital kung saan nakakonfine si Doña Lourdes. Ang halaga ay hindi malaki, ngunit sapat para sa isang buwang gamutan. At sa likod ng tseke, mayroong isang salitang nakasulat sa magaspang at nanginginig na sulat kamay. "Patawad." Hawak ni Liana ang tseke sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara sa kanyang silid. Ang isang salitang nakasulat sa likod nito ay tila may sariling bigat. Patawad. Isang salitang huli na, ngunit sa wakas ay dumating din. Alam niya kung kanino ito galing. At alam niyang ang maliit na halagang ito ay katumbas na marahil ng ilang buwang paghihirap at pagtitipid. Ito ang bunga ng mabibigat na sako ng semento, ng mga kamay na nagkakakalyo, ng pawis na hinaluan ng alikabok. Ito, sa sarili nitong paraan, ay isang tunay na pagsisisi. Ngunit hindi niya kailangan nito. Ang pagpapatawad na natagpuan niya ay hindi nabibili ng pera. Kinabukasan, habang payapang natutulog si Javi, sa kanyang kuna, kumuha si Liana ng isang kandila at isang platito. Pumunta siya sa balkonahe kung saan ang malamig na hangin ng umaga ay yumayakap sa kanya. Isa-isang pinunit ni Liana ang tseke sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kandila at maingat na sinunog ang bawat piraso hanggang sa maging abo. Pinanood niya ang paglipad ng itim na abo, tinatangay ng hangin, nawawala sa kalawakan. Iyon ay isang simbolikong pagtatapos. Ang huling ugnayan niya sa pamilyang Sandoval, sa sakit, sa nakaraan,
ay tuluyan ng naging abo. Hindi niya ginamit ang tseke, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paglaya. Ang pagbabayad sa ospital ay responsibilidad na ni Ricardo, isang bahagi ng kanyang mahabang paglalakbay tungo sa pagbabayad puri. Hindi na ito bahagi ng buhay ni Liana. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama. Naabutan niya itong nagbabasa ng dyaryo sa kanyang study table. "Itay," sabi niya. Tumingala si Don Alejandro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anak, ang aga mo yata?" "Gusto ko lang pong magpasalamat ulit," sabi ni Liana. Umupo sa silyang nasa tapat nito. "Hindi lang po dahil tinulungan ninyo akong makabangon. Salamat po dahil hinayaan ninyo akong gawin iyon sa sarili kong paraan." Ibinaba ni Don Alejandro ang kanyang dyaryo. Ang isang ibon ay hindi matututong lumipad kung palagi mo siyang bubuhatin. Kinailangan mong ibuka ang sarili mong mga pakpak, Liana. At ngayon, lumilipad ka ng mas mataas kaysa sa inaakala ko. "Natagpuan ko na po ang lahat ng kailangan ko, Itay," sabi ni Liana. Isang tunay at payapang nangiti ang ngayon ay nasa kanyang mga labi. "At ano iyon?" tanong ng kanyang ama. "Ito," sagot niya, "ang kapayapaan, ang katahimikan ng umaga, ang tawa ng anak ko, ang pagmamahal ng pamilya. Iyon pala ang tunay na kayamanan." Gabi, ang mansyon ng mga Reyes Alcantara ay tahimik na. Ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig sa hardin. Nasa nursery si Liana, nakaupo sa isang rocking chair sa tabi ng kuna ni Javi. Ang maliit na anghel ay mahimbing nang natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, sinimulan niyang ikwento ng pabulong ang isang istorya. Isang istoryang siya mismo ang gumawa. Noong unang panahon, simula niya siya momo. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. May isang reyna. Ang reynang ito ay nakatira sa isang napakalaking palasyo na gawa sa salamin. Inakala niyang iyon ang kanyang kaharian. Ngunit isang araw, ang palasyo ay gumuho at ang reyna ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga basag na piraso. Tinitigan niya ang kanyang anak na bahagyang ngumiti sa kanyang pagtulog. Nalungkot ang reyna, patuloy niya. Inakala niyang nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa mga guho, natagpuan niya ang isang maliit na hardin na hindi niya napapansin noon. Sa hardin na yon, may isang maliit na halaman na nagsisimula palang sumibol. Ang mga mata ni Liana ay bahagyang nag-unahan sa luha. Ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng kaligayahan. Inalagaan ng reyna ang maliit na halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito ng pag-asa at pagmamahal. At habang lumalaki ang halaman, doon napagtanto ng reyna na hindi pala ang palasyong salamin ang kanyang kaharian. Hinalikan niya ng marahan ng noo ng kanyang anak. Ang tunay niyang kaharian, bulong niya sa pagtatapos ng kanyang kwento, ay hindi sa mga palasyo o sa mga korona. Ang tunay niyang kaharian ay nasa loob ng kanyang puso, kung saan ang pagmamahal para sa maliit na halamang yon ay lumago at namulaklak. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Malayo na siya sa babaeng umiiyak sa loob ng bus. Malayo na siya sa babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. At sa paghahanap na yon, natagpuan niya ang lahat. Sa pagtatapos ng kwento, malinaw na ang buhay ni Liana ay patunay na ang tunay na lakas ay ipinapanganak mula sa sakit. Iniwan niya ang marangyang pinagmulan alang-alang sa pag-ibig, ngunit ang kapalit ay panlilinlang, pang-aapi at pagyurak sa kanyang dignidad. Gayunman, nang dumating ang sandaling kailangang ipaglaban ang kanyang anak at sarili, nagising si Liana sa isang katotohanan. Hindi kailanman kasalanan ang bumalik upang iligtas ang sarili.
Sa pagbubunyag ng mga kasinungalingan ng pamilyang Sandoval, dumating ang hustisya. Ang masasama ay humarap sa sariling kaparusahan at ang matuwid ay nakatagpo ng panibagong simula. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa huwad na yaman o pangalan, kundi sa kapayapaan ng loob, kaligtasan ng anak, at pag-ibig na hindi nananakit. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Liana, pipiliin mo ba ang manatili para sa anyo ng pamilya o lalaban ka para sa sarili mong dignidad? Para sa'yo, ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan ng isang babae? Bago tayo magpaalam, gusto ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? Sana ay ligtas kayo at may lakas na hinaharap ang araw-araw. Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Lagi ko kayong binabasa at pinahahalagahan.